Ang asawa kong presidente ngang kumpanya ay sinampal ako sa harap ng maraming tao para protektahan ang kanyang kabit. Kinabukasan, nang umuwi siya para huminging tawad, sinabi ngang kanyang ina na huli na ang lahat. Dahil noong kabiring iyon, kinuha ko ang aming anak at umalis ang bansa. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng Grand Ballroom. Sa sobrang lakas ng pagkakabigla sa akin, tumabingi ang aking muka. Agad kong nalasahan ang dugo sa loob ng aking bibig. Ang mabulungan ng makilalang tao sa alta sosyedad nga, may nila ay parang alon na humampas sa hangin. Habang nakatingin ako sa malaking handali sa itaas ko, bigla akong nakaramdam ng pakahilo. Tama na iyan. Pauline. Malamayhang boses ni Buster. Ang kanyang malapat na balikat ay nakaharang sa harapan ni Olivia upang protektahan ito. Nakayakap ang isang braso niya sa nanginginih na balikat ng dalaga. Ang tingin na ipinukol niya sa akin ay puno ngang pandidiri at matinding babala. Ang naasawa ng mga negosyante na dati ay bumabati sa akin ng may pekeng. Ngiti ay nakpapalitan ngayon ng mapalihim na mapangutiang tingin. Ang kanilang magabulungan ay parang mga lason na tumutusok sa aking likuran. Ngayon ang aming ika-5 anibersaryo ng kasal. Ito rin ang gabi na hapagdiriwang na Saragossa Holdings. Isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ngunit bilang asawa ng presidente ng kumpanya, ako ngayon ang pinakamalaking katatawanan sa buong siyudad. Nanginginig si Olivia habang nakasiksik sa loob ng coat ni Buster. Ang kanyang mamahaling puting bestida ay may malaking mansa ang pulang alak. Tumutulo ito sa tela na parang isang kaawa-awang eksena. Kinuskos niya ang kanyang namumulang maamata at nagsalita sa malambing at mahinang boses. Nakukunwaring biktima. Buster. Parang awa mo na. Huwag mong sisihin si Paulina. Kasalanan ko ito. Hindi sana ako nagsuot ng puting bestida na katulad ng kanya. Siguro ay nainis ko siya. Pinilit kong ngumiti para paktawanan ang sarili ko. Pareho nga kaming nakaputi. Pero ang bestida niya ay binili mismo ni Buster sa isang eksklusibong subasta sa Hong Kong noong nakaraang buwan. Samantala, ang bestidang suot ko ay inarkila lamang na inasikaso ang kanyang sekretarya. Ikaw ang nagbuhos ng alak na iyan sa sarili mo. Olivia, hinawakan mo ang kamay ko at hinila mo palapit sa iyo. Sabi ko. Itinaas ko ang aking kamay at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa gilid ng aking labi gamit ang isang panyo. Tinitihan ko si Buster ng diretso sa mata. Buster. Bulag ka ba talaga, tama na? Lalong kumunot ang nuni Buster. At ang kanyang mga mata ay nakpakita ngang mas matinding pandidiri. Kararating lang ni Olivia galing ibang bansa. Bilang asawa ko, wala ka man lang bang kahit kaunting pangunawa? Makukuntento ka lang ba kapag kinalatkat mo na sa putik ang pangalan ng pamilya natin dahil sa paggawa mo ng eskandalo sa publiko, pangunawa? Iyon ang hinihingi niya sa akin. Ang kanyang legal na asawa. Si Olivia ang kanyang unang pag-ibig. Ang babaeng iniyakan. At hinintay niya ng 2 taon. 3 araw pa lang siyang nakakabalik sa Pilipinas. Sa loob ng 3 araw na iyon, ni minsan ay hindi umuwi si Buster sa aming bahay. Ngayong umaga, nagpalit pa siya ng kanyang formal na kasuotan sa mamahaling tsondo ni Olivia sa Bonifacio Global City. Tiningnan ko ang lalaking walang sawang minahal ko sa loob ng 7 taon. Para pakasalan siya. Nanatili ako sa kanyang tabi. Tinulungan ko ang kanyang pamilya na malampasan ang pinakamatinding krisis nila sa negosyo. Nang ipanganak ko ang aming anak na si Sael, nakaroon ako ng matinding pakduruho. Muntik na akong mamatay sa ibabaw ng operating table. At ngayon, dahil lang sa isang murang patibong, sinampal niya ako sa harap ng media at ng buong alta sosyedad. Dahil sa isang sampal na iyon, ang huling ningas ng pag-asa sa aking puso ay tuluyan nang namatay. Sumilip si Olivia sa likod ng balikat ni Buster. Binigyan niya akong isang mapang-asar at mapanuksong tingin. Malinaw na sinasabi ng kanyang nga mata na ang pwestong iningatan kong 5 taon ay madaling mababawi sa sandaling bumalik siya. Hindi ko sinubukang patunayan ang aking sarili na parang isang balitulad ng dati kong ginagawa. Hindi ako umiyak o nagmakaawa, napaniwalaan niya ako.
Tinitigan ko lang ng malalim ang mamata ni Basta at nilunok ang lahat ng kahihiyan. Naintindihan ko. Sabi ko. Narinig ko ang sarili kong boses na sobrang hinahon. Hindi ko na pinansin ang makamapanuksong tingin na kataw sa paligid. Sa harap nilang lahat. Itinuwit ko ang aking likod. Naglakad ako palabas ng marangyang pasilyo ng may buong paninindigan. Kahit pasira na ang takong sapatos ko. Nang humampas sa aking mukha ang malamig na hangin ng gabi. Nagsimulang kumalat ang mahapting sakit sa aking kaliwang pisngi. Hindi ako bumalik sa malaking bahay na tinatawag naming tahanan. Sa halip, nagpahatid ako sa inarkilang sasakyan papunta sa isang bakanteng condo ng kumpanya sa Ortigas. Isang lugar na halos walang nakakaalam. Walang bakas ng aming buhay mag-asawa ron. Kasing lamig at kasing blanco ito ang isang kwarto sa hotel. Nang buksan ko ang pinto, nakabibingi ang katahimikan ng condo. Tumayo ako sa harap ng salamin at tiningnan ang aking sarili. Ang kaliwang pisngi ko ay sobrang maga at namumula. Malinaw na nakabakat ang 5 daliri niya. At may tuyong dugo sa gilid ng aking labi. Wala talagang awa si Baste nang saktan niya ako para lang sa magagandang mata ni Olivia. Binuksan ko ang gripo at naghilamos ng malamig na tubig ng paulit-ulit. Nanginig ang buong katawan ko sa lamig. Ngunit ang mabigat at nakakasakal na sakit na nakakapit sa akin ay himalang nawala na parang umatras na alon. Pinalitan ito ang isang napakalinaw at malamig na kapayapaan. 7 taon. Gumugol ako ng buong 7 taon sa pagtatangkang tunawin ang isang yelo na hindi kailanman lalamig. Nakasandal sa lababo. Tiningnan ko ang palasingsingan ng aking kaliwang kamay. Ang pasadyang singsing na may diamante ay malamig na kuminang sa ilalim ng ilang banyo. Nang isinuot ni Basta ang singsing na ito sa aking daliri. Nangako siyang poprotektahan niya ako habang buhay. Kung isipin ko ngayon, isa lang pala itong drama para matuwa ang kanyang lolo. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong hinubat ang singsing nang walang kahit isang segundong pag-alinlangan. Dahil medyo maga ang aking daliri. Nakaramdam ako ng matinding sakit nang tanggalin ko ito at nabalatan pa ang aking balat. Pero hindi man lang ang ako napangiwi. Naklabas akong malaking maleta mula sa kabinet at nagsimulang mag-impake. Sa totoo lang, wala naman akong masyadong dadalhin. Bukod sa ilang pang-araw-araw na damit. Ang iba ay wala namang halaga. Hindi ko ginalaw ang alinman sa mga mamahaling bestida. Hindi ko kinuha ang nga mamahaling bag o ang maalahas na ipinadala ni Baste sa pamamagitan ng kanyang sekretarya. Ang mga bagay na hindi akin. Gaano man kamahal. Ay magakadina lamang. Pagkatapos kong ayusin ang sarili kong mga gamit. Naglakad ako papunta sa kabilang kwarto. Ang aking 4 na taong gulang na anak na si Sael ay mahimbing nang natutulog. Kamuhang-kamuha niya si Baste. Lalo na ang kanyang mata. Pero hindi tulad ng kanyang ama. Si Sael ay malambing at mapagmahal. Tuwing tinatrato ako ni Baste ng malamig. Palaging yumayakap ang maliit na batang ito sa aking lik. Sasabihin niya sa matamis na boses. Huwag ka nang umiyak. Mama, mahal na mahal ka ni Sael, habang pinakmamastang ko ang natutulog na mukha ng aking anak. Napuno ngang luha ang aking mga mata sa unang pagkakataon. Kaya akong itapon ni Baste. Kaya niyang tapakan ang aking pagkatao. Pero hinding-hindi ko papayagan na lumaki ang aking anak sa isang pamilyang baluktot at napakalamig. Konting panahon na lang at ipipilit na ni Olivia ang sarili niya sa aming bahay. Hindi ko hahayaang makaranas ng kahit anong sakit ang aking anak, gumagalaw ng pinakatahimik na kaya ko. Inimpake ko ang mga damit ni Sael. Ang kanyang gatas. At ang mga paboritong aklat. Sa wakas, inilinya ko ang 2 maleta malapit sa pintuan. Nang matapos ang lahat, umupo ako sa sofa sa sala. Gamit ang mahinang ilaw mula sa mga poste sa labas na tumatagos sa salamin. Nagsulat akong mga papeles para sa legal na paghihiwalay at anulasyon. Wala akong hinihinging kahit isang sentimo para sa sustento ko. Ibinigay ko ang lahat ng aking shares sa kumpanya. Isa lang ang kondisyon ko. Sa akin mapupunta ang buong kustodiya kay Sael. At alisin kay Basta ang karapatang bisitahin siya habang buhay. Pagkatapos isulat ang huling salita.
Inilagay ko ang papeles at ang singsing na may bahit ng dugo sa pinakamalinaw na bahagi ng mesa. Biglang umaling-awngaw sa kwarto ang tunok ng susing nakmamadaling inikot sa pinto. Sa pag-akalang si Baste iyon. Kusa akong nanigas. Subalit. Ang taong pumasok ay ang aking biyenan na si Doña Victoria. Muha siyang pagod at namumula ang mga mata. Suot pa rin niya ang kanyang formal na damit mula sa pakdiriwang. At nahuhulog ang kanyang balabal sa isang balikat. Halatang nagmadali siya papunta rito pagkatapos pagtitipon. Pauline. Anong nangyari pagkapasok ni Doña Victoria? Naputol ang kanyang pahinga nang makita niya ang pula at magang bakat ng kamay sa aking mukha. Inabot niya ang aking pisngi gamit ang nanginginig na kamay. Agad na tumulo ang ngaluha sa kanyang nga mata. Ang tangang anak kong iyon. Paano niya nagawa ang ganitong kasamang bagay, mama? Sinubukan kong ngumiti. Pero bumanat ang sugat sa aking mukha. Kaya napasinghap ako sa sakit. Niyakap ako ng mahigpit ni Doña Victoria. Nanginginig ang kanyang katawan habang umiyak siya. Pauline. Malaking kasalanan ang ginawa ni Baste. Napakalaking ang pagkukulang ng pamilya namin sa iyo. Ang sampalin ka sa harap ng maraming tao para sa babaeng nanirang ang pamilya. Para na rin niyang hinolot kat sa putik ang buong pagkatao mo. Sumandal ako sa mainit na balikat ng aking biyenan. May kaunting kirot na tumago sa aking puso. Sa malamig na pamilyang ito. Si Doña Victoria lang ang nagbigay sa akin ng pagmamahal ng isang ina. Nang makaroon akong matinding pakturuho nung nanganak ako. Tumanggi si Baste na paikliin ang kanyang business trip sa Asia. Si Doña Victoria ang nanatili sa labas ng operating room buong gabi. Hawak niya ang makamay ngang doktor at umiyak na nagmakaawa na iligtas ang aking buhay. Huwag na po kayong umiyak. Mama, hindi na po masakit. Kumalas ako ng bahagya at itinulak ang mga papeles ng anulasyon at ang singsing palapit sa kanya. Biglang tumigil sa pag-iyak si Doña Victoria. Tiningnan niya ang papel na nagsasabing alis ako ng walang dala at hinihingi ang buong kustodiya ng anak ko. Pagkatapos. Nang makita niya ang diamanteng singsing na may dugo. Biglang namutla ang kanyang muha na parang papel. Pauline. Sinusubukan mo ba akong patayin? Hinawakan ng mahigpit ni Doña Victoria ang mga kamay ko. Nakatingin siya sa akin na may nagmamakaawang mga mata. Pansamantala lang nabulag si Baste. Minamanipula siya ngang malditang Olivia na ayon. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Uwi ako sa bahay. Babaliin ko ang mga binti niya kung kinakailangan. At pipilitin ko siyang lumuhod sa harap mo at punitin ang mga papeles na ito. Umiling ako. Kasing payapangang tahimik na lawa ang aking mga mata. Mama. Wala na pong silbi. Hindi siya minamanipula. Hindi niya lang talaga ako mahal. Sa loob ng nakaraang 5 taon. Inubos ko na ang sarili ko ng higit pa sa aking makakaya. Ang sampal na iyon kanina ang pumutol sa pinakahuling koneksyon naming dalawa. Pero si Sael, 4 na taong gulang pa lang siya. Sabi ni Doña Victoria na basag ang puso. Kaya nga po kailangan ko siyang isama dahil 4 na taong gulang pa lang siya. Hindi ko pwedeng hayaang mapanut niya ang ama niya na tinatapakan ang ina niya para sa ibang babae. Hindi ko pwedeng hayaang lumaki siyang isang halimaw na kasing lamig ni Baste. Tiningnan ko si Doña Victoria. Ang boses ko ay may dalang napakatinding paninindigan. Kung talagang naawa kayo sa akin. Parang awa niyo na. Hayaan niyo na akong umalis. Kung mananatili pa ako rito ng mas matagal. Ikamamatay ko ito. Nang marinig niya ang salitang mamatay. Matinding nanginig ang katawan ni Doña Victoria. Nang makita niyang tuluyan nang nawala ang liwanag sa aking mga mata. Naintindihan na niya. Ang tahimik at masunuring manugang salop ng 5 taon ay tuluyan nang isinara ang kanyang puso. Nanginginig niyang binitawan ang makamay ko. Tinatakpan niya ang kanyang bibig. Napupo sa saig. At humagulgol ng malakas. Pakaraan ngang ilang sandali. Dahan-dahang tumayo, si Doña Victoria. Pinunasan niya ang kanyang ngaluha at tinitigan ako. Pauline. Hindi na kita pipigilan. Wala kang obligasyon na pasanin ang midya kasalanang ginawa ni Baste. Kunin mo si Sael. Lumayo ka hanggat kaya mo.
Sa isang lugar kung saan hindi ka na makikita ng tangang iyon. Alas 5 ang umaga. Nagsimulang maging mapusyaw na asul ang langit ng Maynila. Pinuhat ni Doña Victoria ang aking mga maleta. Personal niya kaming inihatid ni Sael sa paliparan gamit ang isang simpleng sasakyan na nakapangalan sa kanya. Sobrang tahimik ng biyahe na kahit paglipat ng langaw ay maririnig mo. Mahimbing pa ring natutulog si Sael sa aking makabise. Mahigpit na nakahawak ang kanyang maliit na kamay sa laylayan ng aking damit habang mahina siyang humihinga. Pauline, kunin mo ang car na ito. Sabi ni Doña Victoria bago ako bumaba ng sasakyan. Inyabot niya sa aking kamay ang isang bank card. Namumula pa rin ang kanyang mga mata at sobrang paos ang kanyang boses. Iyan ang manaipon kong pera. Ang sikretong numero ay ang karawan ni Sael. Malaki ang magagastos sa pagsisimulang bagong buhay sa ibang bansa. Huwag mong tipirin ang sarili mo. At lalong huwag mong hayaang mahirap si Sael. Paktingin ko sa card. Kusa ko itong tinanggihan. Hindi ko po ito pwedeng tanggapin. May sapat naman po akong naipon. Kunin mo iyan. Pagpupumilit ni Doña Victoria. Sa pilitan niyang isinara ang aking kamay habang muling tumulo, ang maluha sa kanyang mamata. Isang napakalaking kasalanan ang ginawaeng tangang si Basta. Kung hindi mo man lang tatanggapin ang tulong kong ito. Ibig bang sabihin ay gusto mo nang tuluyang putulin ang ugnayan mo sa pamilyang ito at hindi mo na ako kikilalanin bilang ina, nang marinig ko ang masalitang iyon. Nanginig ang aking ilong at tuluyan na akong sumuko. Hinawakan ko ng mahigpit ang car at dahan-dahang nagsalita. Salamat po. Mama. Sana po ay alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Sina. Oras na para ipasok ang magabagahe mo. Magpalit kang numerong telepono pagdating mo ron at ipaalam mo sa akin na ligtas ka. Hinaplos ni Doña Victoria ang maliit na mukha ni Sael nang may matinding pangungulila. Pagkatapos, nang may buong paninindigan. Tumalikot siya sa amin. Tila hindi niya kayang panoorin ang isang ina at anak na tuluyang lalayo sa kanya. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pintong sasakyan. Kumirot ang maga sa aking kaliwang pisngi dahil sa hangin ng madaling araw. Pero mas lalo lang nitong pinatatak ang aking mga hakbang. Halos walang tao sa terminal ngang paliparan. Itinulak ko ang tulak-tulak ng bagahe kung saan nakaupo si Sael at naglakad papunta sa counter. Inabot ko ang aming dalawang pasaporte at ang one-way na tiket papuntang Florence. Italia na binili ko pa ng maaga. Mula nung araw na bumalik si Olivia sa Pilipinas. Humingi na ako ng tulong sa isang matalik na kaibigan. Nahanap kami ng maupahang apartment at nag-ayos para sa isang bagong buhay sa ibang bansa. Gusto ko sanang bigyan si Baste ang huling pagkakataon. Kung ipinagdiwang niya lang sana ang aming anibersaryo kasama ko, kung kumain lang sana, kami nang makasama. Baka kinansela ko ang maplanong ito. Pero ang sampal na, iyon ang pumilit sa, akin na, gawin ang pinakapinal na desisyon sa buhay ko. Nakaupo sa isang upuan sa waiting area. Inilabas ko ang aking telepono. Tinanggal ko ang memory card na ginamit ko sa loob ng 7 mahabang taon. Naglalaman ang card na itong lahat ng kaawa-awang mensahe ko para pasayahin si Basta. Naklaman ito mga mensahe kung puno mapakasa. Nahihintay sa kanya hanggang madaling araw habang binabantayan ang lumamig ng hapunan. Nandun din ang kanyang malamig na mga sagot. Sinasabing masyado siyang abala para umuwi. Nang walang pag-alinlangan. Itinaas ko ang aking kamay at itinapon ang maliit na chip sa pinakamalapit na basurahan. Tuluyan ko ng binura ang nakaraang iyon kasama ng lahat ng bagay. Magsisimula na po ang pagpasok sa eroplano. Narinig ko ang isang kaaya-ayang boses sa mikropono. Pinuhat ko si Sael na kinukusot ang kanyang malalaking mata na inaantok pa. Bumulong ako sa kanyang tainga. Sael. Sasakay tayo sa malaking eroplano kasama ni Mama. Titira tayo sa isang bagong lugar. Ayos lang ba iyon sa iyo? Tiningnan ako ni Sael nang may pagtataka. Kahit na mabigat pa ang kanyang mata. Masunurin siyang tumango at mahigpit na yumakap sa aking lik. Opo. Basta kasama ko si Mama. Kahit saan po ay ayos lang. Ngumiti ako. Tumalikod ako at naglakad ng may kumpiyansa papunta sa pintong eroplano. Dahan-dahang, sumara ang pinto sa likuran ko kasabay ngang mahinang ugong. Binutas ng eroplano ang maulap.
Iniwan nito ang Pilipinas na nakulong sa akin ng 5 taon. At iniwan ang lalaking tumulak sa akin sa kailaliman. Tuluyan ko na silang inabandona libu-libong metro sa ibaba. Nagising si Baste mula sa pagkalasing bandang alauna ng hapon kinabukasan. Hawak ang kanyang sumasakit na ulo. Umupo siya sa malambot na sofa sa mamahaling tsondo ni Olivia. Masyadong nakasisilaw ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana kaya halos hindi niya may dilat ang kanyang mga mata. Medyo lukot ang kanyang suwet at nakabukas ang butones ang kanyang kwelyo. Ang mga walang kwentang pangyayari at ang gulo sa pagdiriwang kagabi ay nag-flash sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang kanyang noo at tumitik sa kawalan. Para sa hindi malamang dahilan. Malakas na kumikibot ang kanyang kanang mata. Isang kakaibang pakiramdam ng kawalan at matinding kaba ang namumuo sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Sobra talaga ang sampaw na iyong kagabi. Pero bakit ba kasi nawala sa katinuan si Paulina kararating lang ni Olivia? Anibersaryo iyon ng kumpanya. Bilang asawa niya. Paano nito nagawang awayin si Olivia? Sa harap ng maraming tao at buhusan paeng alak. Nagalit lang siya noong sandaling iyon para protektahan ang reputasyon ng kanyang pamilya at negosyo. Naisip niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi bigyan ito ngang leksyon para magising sa katotohanan. Basta. Gising ka na pala, lumapit ng tahimik si Olivia na nakasuot ng silk na roba. May dalang taa para sa hangover. Lumuhod siya sa tabi nito at tumingala ng may pag-aalala. Masakit pa ba ang ulo mo? Kasalanan ko ang lahat ng nangyari kagabi. Kung hindi ako nawalan ng balansa. Hindi sana nakamalingang. Intindi si Pauline at hindi ka sana nagalit para sampalin siya. Dapat umuwi ka ng maaga ngayon para suyuin siya. Siguradong nasaktan siya ng sobra. Mukhang nakakawa ang boses ni Olivia. Pero para sa pandinig ni Baste. Sa sandaling iyon. May halong pakukunwari na nakakairita. Noong nga panahong si Pauline ang nag-aasikaso sa kanya tuwing lasing siya. Hindi ito nagtatanong nga walang kwentang bagay. Tahimik lang itong nagtitimplang maligamgam na tubig na may kalamansi sa tamang temperatura. Hindi ito umaali-aligit para ungkatin ang mga nakakahiyang nangyari noong nakaraang gabi. Wala iyon. Hindi mo kasalanan. Tinabik ni Baste ang taa dahil sa inis at tumayo para ayusin ang kanyang damit. Akala niya ay kilalang-kilala niya ang isang babaeng tulad ni Paulina. Sobra siyang mahal, nito kajay sinantabi, na nito ang sariling dignidad, kahit gaano pa niya ito saktan. Ang kailangan niya lang gawin, ay balewalain ito sandali. Kung magpapadala siyang para sa bangko nito sa mga susunod na araw. O uutusan ang sekretarya, niya na bumili ng mamahaling bag. Maghihintay ito ng tahimik sa bahay na parang walang nangyari. Pero sa pagkakataong ito, medyo sumobra talaga ang sampal. Kinagat ni Basta ang kanyang ibabang labi. Sa isang bihirang pagkakataon. Hindi siya dumiretso sa opisina. Nagmaneho siya papunta sa isang eksklusibong tindahan ng alahas sa Makati. Kumastos siya ng milyon-milyon para sa isang kwintas na may pink na diamante. Sir, sigurado po akong magugustuhan ito ang misis ninyo. Isa lang po ang gawang ito ngayong season. Magalang nasabi nga ahente habang binabalot ang kahon. Bumulong lang si Baste at itinapon ang kahon sa kabilang upuan ng sasakyan. Habang nakatingin sa mamahaling balot. Medyo nabawasan ang kaba at bigat sa kanyang puso. Pauline. Binili ko ang paborito mong alahas para lang sa iyo. Pag-uwi ko. Dapat tapos na ang pag-inarte mo. Naisip niya. Mabilis na tumakbo ang sasakyan at huminto sa harap ng malaking gate ng kanilang bahay sa Forbes Park. Kinuha ni Basta ang kahon ng alahas. Niluwagan ang kanyang necktie. At nakmamadaling pumasok sa sala. Inaasahan niyang nakaupo si Pauline sa sofa tulad ngang dati. Nag-aalala at naghihintay sa kanyang pag-uwi. O kaya ay karga nito ang kanilang anak na namumula ang mamata sa kaiyak at nagrereklamo sa kanya. Pero wala si Pauline sa sala. Wala ring marinig na tawanan ni Sael. Tanging si Doña Victoria lang ang nakaupo ng mag-isa sa gitna ng sofa. Maputla ang mukha at tuwid ang likod. Sa ibabaw ng mesa, may dalawang gamit na naiwan. Isang diamanteng singsing na may tuyong dugo at isang pirmadong papeles para sa anulasyon. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Basta.
Ang kamay niyang nakahawak sa kahon ng alahas ay nanigas. Isang hindi may paliwanag na kilabot ang gumapang, mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Nakadikit ang kanyang paningin sa duguang singsing sa mesa. Sa lubya ni Grangis Segundo. Nagbago ang kulay ang kanyang mukha. Una ay pagkabigla. Nasinundan ng pakiramdam na iniinsulto siya. Itinapon niya ang kahon ng alahas sa sofa at tumawa ng may pangungutya. Mama, anong klaseng drama na naman ang ginagawa ni Pauline ngayon? Hinablot ni Baste ang kanyang necktie gamit ang isang kamay. Puno ang inis ang kanyang tono. Iniwan ang singsing at gumawa ng papeles para sa paghihiwalay aalis nang walang dala kung lalabas siya ng bahay na ito. Hindi man lang siya makakabili. Negatas para kay Sael. Hindi niyo ba naisip na napakabatangang pagpapapansin niyang ito biglang umaling-aungaw sa sala ang isang napakalutong at malakas na sampal. Tumayo, si Doña Victoria mula sa sofa. Matinding nangingini ang kanyang katawan dahil sa sobrang galit. Ibinuhos niya ang buong lakas niya sa sampal na iyon. Kaya tumabingi ang mukha ni Basta. Tumahimik ka dinuro ni Doña Victoria ang mukha ni Basta. Namumula ang kanyang mga mata habang sumisiga. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na umarte lang siya, Basta. Napakatanga mo, wala kang utak na tulala si Basta dahil sa sampal. Isang malamig na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha, sa buong buhay niya. Bihirang makarinig ng masamang salita mula sa kanyang ina. Pero ngayon, sinampal siya nito dahil kay Paulina. Mama, mag-isip naman kayo. Pinigilan ni Basta ang kanyang galit at binabaan ang kanyang boses. Sa pagdiriwang kagabi, siya ang hindi naisip at itinulak niya si Olivia. Kararating lang ni Olivia sa Pilipinas at hindi maganda ang pakiramdam. Ang buhusan alak ni Paulina ang isang tao sa harap ng media ay isang malaking kahihiyan sa pamilya natin. Sinampal ko lang siya para magising siya at hindi na tayo ipahiya pa. Itinulak si Olivia, ibinuhos ang alak. Sa sobrang galit ni Doña Victoria. Tumawa siya habang tumutulo ang maluha sa kanyang mukha. Basta. Ginagamit mo lang ba ang mga mata mo para magpamanipula sa babaeng nanira ng pamilya mo? Chinek ko ang mga security camera sa likod ng ballroom kaninang umaga. Si Olivia mismo ang humawak sa kamay ni Paulina at nakpabagsak sa sarili niya. Ibinuhos niya ang mamahaling alak sa sarili niyang dibdib. Kahit isang daliri. Hindi siya ginalaw ni Paulina. Nanigas ang mukha ni Basta. Mabilis na lumaki ang kanyang mga mata. Imposible. Hindi ganyang klaseng tao si Olivia. Kung ganoon, sinasabi mo bang ganyang klaseng tao si Pauline? Humakbang palapit si Doña Victoria na galit na galit. Pagkatapos ng 5 taon, hindi mo pa rin alam kung anong klaseng babae si Pauline. Itinapon ng batang iyan ang sarili niyang dignidad sa putik para sa iyo. Kahit noong naubusan na siya ng dugo habang ipinapanganak ang anak mo, ikaw pa rin ang inaalala niya. Kailan ba siya nagsinungaling? Kahit isang beses kinuha ni Doña Victoria ang papeles ng anulasyon at malakas na inihampas ito sa mukha ni Basta. Nakalat ang mga puting papel sa sahig. Dumaplis sa kanyang pisngi. Huli na ang lahat. Umalis na sila ng anak mo palabas na gabang sa kagabi. Masaya ka na ba ngayon? Tiningnan siya ni Doña Victoria ng mamatang kasing lamig ng yelo. Tanging pagkabigo at kawalan ng pag-asa ang natitira sa kanyang paningin. Sinabi sa akin nege lahat ni Paulina. Kinuha niya si Sael at sumakay sa pinakaw ng flight. Napakalayo na niya rito. Binura niya na lahat ng contacts niya rito sa bansa. Hindi siya kumuha kahit isang sentimo o kahit isang mamahaling damit. Basta. Nakukulitan ka sa kanya. Hindi ba gusto mong protektahan si Olivia? Aba. Bakante na ngayon ang pwestong asawa ang presidente. Siguradong tuwang-tuwa ka na. Nasa ibang bansa at kinuha si Sael. Nanigas si Baste sa kinatatayuan niya. Para bang may sumaboh na bomba sa kanyang ulo. Tuluyang winasak ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa isang iglap. Hinablot niya ang telepono mula sa mga kamay ni Doña Victoria. Gamit ang mga matang namumula. Pinanot niya ang kuhang kamera. Malinaw na nakarecord ang nangyari kagabi. May ibinulong si Olivia sa tainga ni Paulina. Tapos biglang hinawakan ang pulso ni Paulina.
Malakas na ibinuhos ang sariling baso ang alak sa kanyang bestida. At kunwaring nang hinang bumaksak patalikot. Samantala, ang mukha ni Pauline ay sobrang lamig at walang reaksyon mula umpisa hanggang dulo. Bumaksak. Dumulas ang telepono mula sa kanyang nanginginiknam nga daliri at tumama sa matigas na sahig. Talagang umalis na si Pauline. Basag ang boses ni Baste. Kusa siyang umatras at tumama sa kabinet malapit sa pinto. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng laging nag-iwan ng ilaw na nakabukas kahit umulan. Naghihintay na umuwi siya. Ay talagang umalis na ng may buong paninindigan. Sa loob ng nakaraang 5 taon. Kahit gaano pa niya ito saktan. Kailangan niya lang sabihing huwag gumawa ng gulo. At agad nitong lulunukin ang kanyang maluha. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang kunin ang kanyang anak at tuluyan siyang iwanan patakbong lumabas si Basteng bahay na parang bali? Nakalimutan na rin niyang sumakay sa sasakyan. Nilabas niya ang kanyang telepono at paulit-ulit na tinawagan ang numerong nakatatak na sa kanyang isipan. Ang numerong tinatawagan mo ay hindi na ginagamit. Walang emosyong inulit ng malamig na boses ng makina. Talagang ipinaputol na nito ang linyang ginamit nito sa loob ng 7 taon. Ang kaba sa dibdib ni Basta ay agad na nawi sa matinding gulat. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Dininan ang silinyador. At pinatakbo ito papunta sa isa nilang bahay kung saan siya minsan natutulog. Sa daan. 3 beses siyang nagbiting the red light. Sobrang higpit na hawa ng 2 kamay. Niya sa manibela na namumuti na ang mabuto sa kanyang daliri. Pauline. Lumabas ka diyan, sumigaw si Baste. Nawawala na sa katinuan ng pilit niyang buksan ang pinto ng bahay. Pero ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng walang taong bahay. Tumakbo siya sa master bedroom at malakas na binuksan ang kabinet ng mga damit. Nakakaawa ang kaunting bilang na damit ni Paulina. Ilang simpleng damit lang ang naiwan. Samantala, lahat ng mamahaling bestida at alahas na ipinadala niya sa pamamagitan ng kanyang sekretarya ay nakasabit pa rin ng maayos. Para bang tahimik nitong pinagtatawanan ang kanyang kayabangan. Tumakbo siya na parang balih papunta sa kwartong bata. Walang tao ron. At nawawala ang ilang paboritong laruang kotse ni Sael. Sir. Nahanap na po namin siya. Nang sandaling iyon, tumawag ang kanyang sekretarya. Nanginginig ang boses nito sa takot. Si Ma'am? Ibig ko pong sabihin. Si Miss Pauline ay sumakay sa isang internasyonal na flight papuntang Florence. Italia 5 oras na ang nakakalipas. One-way ticket lang po, bago siya sumakay. Ginamit niya ang Data Privacy Act para isara ang lahat ng kanyang bank accounts sa Pilipinas at burahin ang lahat ng kanyang digital records. Impossible na po siyang matrack pag-dating niya roon. Imposibleng matrek gumagastos ng milyon-milyong piso ang Zaragoza Holdings taon-taon tapos sasabihin mo sa akin na hindi niyo mahanap ang isang tao, sumigaw si Basta sa telepono na parang bali. Palitan mo ang flight ko, ay book mo ako papuntang Florence ngayon din. Kahit kailanganin niyong halugugin ang kailaliman ng impyerno. Ibalik niyo siya sa akin, Basta. May nangyari ba? Nang mabalitaan ang nangyari, nagmamadaling pumunta si Olivia sa bahay. Pagpasok niya, nakita niya ang manakalat na gamit sa sahig. Nakaramdam siya ng kaunting kaba at sinubukang hawakan ang manggas ng damit ni Basta. May malibas sa pagkakaintindi ni Paulina, huwag ka nang magalit. Pupuntahan ko siya para magpaliwanag. Lumayas ka. Malakas na itinabik ni Basta ang kanyang kamay. Kaya bumaksak si Olivia sa sahig. Tiningnan niya ang babaeng minsan niyang sinamba bilang unang pag-ibig. Sa unang pagkakataon, isang matinding galit at pandidiri ang lumabas sa kanyang nga mata. Olivia, itigil mo na iyang manakakadiri mong laro. Kapag may masamang nangyari kina Paulina at Sael, isasama ko sa impyerno ang buong pamilya mo. 2 taon ang lumipas. Florence, Italia. Isang maaliwalas na hapon sa tabi ng Ilog Arno. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga puno. Kumikinang na parang basak na kristal sa lumang kalsada. Hawak ko ang isang mainit na tinapay sa isang kamay. Habang nakayuko ng bahagya para ayusin ang damit ng aking anak. Mama, sabi ni Papa Anton. Ililibre niya
Ro ako ngang ice cream ngayon malaking bagay ang 2 taon para sa isang bata na dati ay putol-putol kung magsalita. Para maging isang matalino at madaldal na bata ngayon, diretso ang Tagalog ni Sael at nakakahalo pa siya ng ilang matatamis na salita sa Italiano. Kamuha pa rin ngang kanyang mga mata ang lalaking iyon. Pero matagal nang nawala ang takot at ang nakasanayang pag-iingat sa bawat kilos niya. Pinalitan ito ngang purong saya at liwanag. Pero isang scoop lang. Huwag maging matakaw. Sabi ko, isang malinis at mahabang kamay ang umabot at kinuha ang tinapay mula sa akin. Nakasuot ng mayos na light gray na coat. Nang gumit ng masigla si Anton, binuhat niya si Sael ng walang kahirap-hirap at pinitik ng mahina ang maliit nitong ilong. Kailan ba binasak ni Papa Anton ang pangako niya kay Sael habang pinapanood ko ang eksena sa harap ko? Isang pakiramdam ngang kapayapaan na matagal ko nang hindi nararanasan ang kumalat sa aking puso. Sa loop ng nakaraang 2 taon, bumalik ako sa pagiging fashion designer. Isang pangarap na tinalikuran ko maraming taon na ang nakalipas, gamit ang perang ibinigay sa akin ni Doña Victoria at sa tulong ni Anton. Nakapagbukas ako sarili kong studio noong nakaraang taon sa Milan Fashion Week. Nakagawa pa ako ng pangalan. Si Anton ay senior ko sa kolehiyo noong nasa Pilipinas ako. At ngayon, siya ang pinakamahalaga kong partner sa negosyo. Naintindihan niya ang aking dedikasyon at nirerespeto ang aking nakaraan sa loob ng 2 taon. Pinrotektahan niya ang aming maliit na pamilya sa pinakamalambing na paraan na hindi ako kailanman pine pressure. Hindi ka ba talaga pupunta sa business dinner ng Valderrama Group sa Savoy Hotel mamayang gabi? Lumingon si Anton habang karga si Sael. Nakatingin sa akin nang may konting pag-alala. Natigilan ako sandali. Pero mabilis akong gumiti na parang nagpapagpaglang ngalikabok. Isa lang naman iyang ordinaryong dinner para sa mga negosyante. Naipadala na natin ang mga disenyo. Pumunta man ako o hindi, wala na itong magiging epek. Saka gusto kong tapusin ang ginagawa naming Lego Castle ni Sael mamaya. Ang pangalan ng Valderrama Group ay parang isang malayong pangalan na lang na narinig ko sa kabilang buhay. Sa loob ng nakaraang 2 taon, sinadya kong i-block ang lahat ng balita mula sa Pilipinas. Kung nakapasok man si Olivia sa pamilyang iyon, o kung patuloy na nagyayabang si Basta, wala na akong pakialam doon. Nakaligtas na ako sa bangungot na iyon. Hindi na ako ang Pauline na nalulunod sa lungkot. Kung anong gusto mo. Ngumiti ng malambing si Anton at inabot ang kamay ko habang tumatawid kami sa kalsada. Pero pakli ko namin sa kanto. Biglang bumukas ang pinto ang isang itim na van na nakaparada sa kabilang kalsada. Isang lalaking medyo payat na nakasuot ng itim na sutang natitisod na bumaba kahit hindi pa tuluyang nakakahinto ang sasakyan. Ang kanyang ngahakbang at muha ay puno ang matinding gulat at kaba. Pauline, 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 ang pamilyar na boses na ayon. Ang boses na ilang beses nang lumabas sa aking mga bangungot ay bumasak sa ingay ng kalsada at trapiko. Parang malakas na pampukpok na tumama sa aking pandinig. Napatigil ako sa paglalakad. Sa layong hindi abot ng 5 metro. Naktakpo ang paningin namin ni Basta. Namumula ang kanyang nga mata. Puno itong gulat. Pagkabalif. At hindi makapaniwalang tingin. Nakipagsiksikan si Basta sa trapiko na parang baliw at tumakbo palapit sa akin. Inabot niya ang kanyang nangingini na kamay. Sinusubukang hawakan ang balikat ko. Pero 1 pulgada na lang ang layo niya sa akin. Bigla siyang huminto. Sa loob ng 2 taon. Sobrang laki nga, ipinayat niya na parang ibang tao na siya. Ang kanyang muha na dati ay malamig at mayabang ay bakas na bakas ngayon ang matinding pagod. Nakakatakot ang pamumula ng kanyang mata. Punong baliw na kawalan ng pag-asa ang isang taong bumangon mula sa kamatayan. Pauline, ikaw ba talaga iyan nahanap din kita? Sobrang pause ng kanyang boses. Puno ng pagmamakaawa at pag-iyak. Tiningnan ko lang siya ng kalmado. Nakakagula. Hindi man lang tumibok ng mabilis ang puso ko. Walang galit. Walang put. Tanging ang distansya ang pagtingin sa isang lumang kakilala na hindi ko na nakita ng maraming taon. Kusa akong umatras ang isang hakbang. Matagumpay na naiwasan ang kanyang pahawak.
Mr. President, matagal na tayong hindi nakita. Narinig ko ang sarili kong boses. Tahimik, formal, at walang bahid ng panginginig. Matinding nanginig ang katawan ni Buster. Ang aking kawalan ng emosyon ay parang isang matalim na patalim na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Tumulo na ang naluha mula sa mamatang nakatitik sa akin. Pauline. Anong tinawag mo sa akin, galit ka? Pa rin ba sa akin? Nagkamali ako. Araw-araw kitang hinanap sa loop ng nakaraang 2 taon. Pinalayas ko si Olivia sa bansa at sinira ko ang pamilya niya. Nabulag ako noon. Parang awa mo na. Bumalik ka na sa akin. Nagmakawa ako. Umuwi na tayo. Ang makapangyarihang presidente ang Zaragoza Holdings. Ang pinakamayabang na lalaking nakilala ko. Ay halos lumuhot habang nakakapit sa laylayan ng aking coat sa gitna ng mataong kalsada sa Florence. Pakiusap. Itigil niyo na ang pagbibiro. Nasa Italia na ang bahay ko. Ngumiti ako ng tipit at itinabik ang kamay niya. Mama? Sino po ang lalaking? Iyan dahil natakot sa bali na kilos ni Baste. Sumiksik si Sael sa dibdib ni Anton. Mahigpit niyang niyakap ang lik ni Anton dahil sa takot. Tumingin si Baste sa pinanggalingan ng boses. Pagkakita niya sa muha ni Sael, isang muhang kamuhang-kamuha niya, nanigas siya na parang tinamaan ng kitlat. Sael. Anak, tuluyang gumuho ang emosyon ni Baste. Namumula ang mata. Humakbang siya palapit para kunin si Sael. Pero hinarang ni Anton ang kanyang katawan. Kusa niyang pinrotektahan si Sael sa likuran niya. Gamit ang kanyang malapat na balikat. Tuluyan niyang hinarangan ang paningin ni Baste. Humarap si Anton kay Baste. Magalang ang kanyang tono pero may halong matinding babala. Mr. Pakiusap. Umayos kayo. Tinatakot niyo ang fiancé ko at ang anak ko. Fiancé. Anak. Ang dalawang salitang ito ay parang kidlat na tuluyang sumira sa natitirang katinuan ni Baste. Tiningnan niya nang masama si Anton. Pagkatapos ay tumingin ulit sa akin ng may pagmamakaawa. Pauline. Nagsisinungaling ka. Imposibleng siya ang gama ni Sael. Ako ang ama niya. Hindi ka pwedeng kumuha lang ng kung sinong lalaki para palitan ako. Mr. President. Huwag kayong lumagpas sa limitasyon. Hinila ko ang manggas ni Anton. Tinitigan ko si Baste ng diretso sa mga mata, habang malinaw kong binibikas ang bawat salita. Ang kaysa isang ama na nakapangalan sa mga legal na dokumento ni Sael ay si Anton. Para naman sa inyo. Pumirma kayo sa mga papeles ng anulasyon at iniwan niyo akong walang 2 taon na ang nakakalipas. Wala na tayong anumang koneksyon sa isa't isa. Naparaliza si Baste. Kasing putlang bangkay ang kanyang muha. Kahit ang madulongang kanyang daliri ay matinding nanginginig. Tara na. Anton. Sigurado akong gigutong na si Sael. Sabi ko. Hindi ko na muling tiningnan si Baste. Hindi ko na siya binigyang kahit 1 segundo aking oras. Inipit ko ang aking braso sa braso ni Anton. Tumalikod. At naglakad palayo papunta sa mainit na araw at mataong kalsada Florence. Pauline Zhang, desperado at nakadudurog, nasigaw ang pinakawalan ni Baste sa likuran naming. Sinubukan niya akong habulin pero hinarang siya ng pribadong gwardiya na inayos na ni Anton. Hindi ako lumingon. Pero nang sandaling iyon, napakatalas ang pandinig ko. Narinig ko ang pagkabiya ang kanyang kayabangan. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng kanyang matuhot sa sementadong kalsada nang mawalan ng lakas ang kanyang katawan. Narinig ko siyang umiyak ng malakas na parang isang bata na inabandona ng buong mundo. Sael. Ako ang papa mo. Pauline. Parang awa mo na. Lumingon ka naman sa akin. Ang maiyak na iyon ay unti-unting tinabunan ng businang ng sasakyan at ng musika sa kalsada. Ipinatong ni Sael ang kanyang baba sa balikat ni Anton at sumilip pabalik dahil sa kuryosidad. Tapos lumingon siya. Nakatingin kay Anton na may nagniningning na mga mata. Papa Anton.
Bakit po umiyak ng ganun kalungkot ang lalaking iyon? Marahang hinaplos ni Anton ang ulo ni Sael at ngumiti. Naiwala kasi ang lalaking iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Pinagsisihan niya ito ngayon. Pero ang kayamanan niya ay hindi na kailanman makakabalik sa kanyang bahay. Tumango si Sael kahit hindi niya lubos na naiintindihan at mas humigpit ang yakap salig ni Anton. Kung ganon, hindi ko po kailanman iwawala si Mama. Mananatili po ako kasama ni na Mama at Papa Anton habang buhay. Nang marinig namin ang inosenteng maasalita ang aking anak. Nakatinginan kami ni Anton at hindi napigilang tumawa. 3 buwan ang lumipas, sumikat ng husto ang aking sariling brand ng damit sa Florence at Milan. Naubos ang mga tiket para sa bago kong fashion show para sa mga wedding dress. Nagunahan ang media na kapanayamin ang magaling na designer mula sa Pilipinas. At sa wakas, nakawala na ang pangalan ko mula sa nakakasakal na titulo bilang asawa ng presidente. Ako na ngayon ang nag-iisa at natatanging Paulina. Isang kontrata para palawakin ang aking negosyo sa Pilipinas ang inilagay sa aking desk. Ngunit tiningnan ko lang ito sandali bago ko ito itinapon sa paper shredder. Lahat ng bagay sa aking sariling bansa ay isa na lamang punit na pahina mula sa isang lumang aklat na itinapon na. Nabalitaan ko na nakasakit ng malubha si Baste pakabalik niya sa Maynila dahil pinabayaan niya ang kanyang trabaho. Muntik nang maagaw ngang iba ang Zaragoza Holdings. Kaya napilitang bumalik si Doña Victoria sa pamamahala kahit mahina na ang kanyang katawan para lang isalba ang kumpanya. Naging isang makina sa pagtatrabaho si Baste. Kada buwan, sumasakay siya sa eroplano papuntang Florence at nakaupo buong araw sa kapehan sa tapat ng aking studio. Pero hindi na siya nakaroon ng lakas ng loob na lumapit at guluhin muli ang buhay ko. Siguro ay naintindihan na niya. Ang pag-ibig na dumating ng huli ay mas walang kwenta pa kaysa sa damong ligaw sa tabi ng kalsada. Pauline. Tingin ka rito. Sa likod NG entablado. Nakangiti si Anton habang hawak ang kamera. Lumingon ako at ibinigay ang pinakamaliwanag at pinakakumpidenteng ngiti ko sa loob ng 2 taon diretso sa lens. Tumigil ang oras sa larawan. Lahat ng luhang iniyak ko sa madaling araw at ang kahihiyang tiniis ko nun ay tuluyan ng tinangay ng hangin ng Italia. Tapos na ang mapaghihirap ngang nakaraan. Ang bago kong buhay bilang Pauline ay nagsisimula pa lamang. Ikalawang bahagi. Mama, kapag umayos na ang lagay ni Mia pagkatapos manganak at kapag kalmado na ang sanggol, uuwi ako sa Maynila para pakasalan si Cassie. Hindi na kailangan. Kinansela niya na ang kasal ninyo. Umatras na siya at hiniling niya na maging masaya sana kayong dalawa. Nang marinig ito, nawala sa katinuan ang presidenteng kumpanya at nagmamadaling umuwi ng Pilipinas. Paki-enjoy ang napakagandang kwentong pag-ibig na ito. Ang malinaw na tunong ng pahuhubat ng singsing na suot ko sa loob ng 3 taon ay umalingaw-ngaw. Ang pagtamang ng metal sa matibay na masang gawa sa kahoy sa lumang rest house ng pamilya Lazaro sa Tagaytay ay tila napakalamig. Ang malaking sala ay tahimik na parang sementeryo. Nakaupo sa harap ko sa sofa ngina ni Gabriel na si Doña Alicia. Hawak niya ang isang tasa engte saan na tuluyan ng lumamig. Walang gulat sa kanyang maayos na mukha, tanging bakas ngang pagod ang makikita. Na nagpapahiwatig na inaasahan na niya ito mula pa noong una. Sigurado ka na ba talaga hito? Kasi maluma na yang boses ni Doña Alicia. Nakatingin siya sa diamante na malamig na kumikinang sa mesa. 8 taon na kayong makasama ni Gabriel. 2 buwan na lang. Kasal niyo na. Ang umalis ngayon. Wala ka ba talagang pagsisisi 8 taon na po? Tita. Pinilit kong ngumiti ng formal. Pero naramdaman kong sobrang tigas ng aking pisngi. Sobra-sobra na po ang panahong iyon. Hindi ganun kalaki ang puso ang isang tao. Walang espasyo para sa 3 tao. Hindi niyo pwedeng itago habang buhay ang anak na kailan lang iniluwal ni Mia sa New York. Nang marinig ang pangalan ni Mia, kusa na lang kumunot ang noo ni Doña Alicia. Bilang bahagi ngang isang kilalang pamilya, pinapahalagahan niya ang reputasyon, estado sa lipunan, at ang pangalan ng pamilya higit sa lahat. Ilang taon na ang nakalipas. Nang ipadala si Mia sa malayong bansa, malaki ang naging papel ni Doña Alicia Run. Pero ngayon,
Ginagamit ni Mia ang bata bilang armas para ikadena ang tagapagmana. NG Valderrama Group sa kabilang panig NG Mundo. Binalawala ni Mia ang nga pakiusap ngang sarili niyang ina na umuwi. Itinulak ko palapit sa kanya ang papeles ng pagpapawalang bisangang kasal na inihanda ko. Sa itim at puting papel na iyon. Nakapirma na ang pangalan ko. Nagpapakita itong buo at hindi matitinak na paninindigan. Ito po ang papeles ng paglilipat ng aking share sa proyekto ng Lazaro Holdings at Valderrama Group. Ayoko pong kahit anong parte mula sa puhunan. Ibinibigay ko na po ang lahat sa pamilya ninyo bilang kabayaran. Tumayo ako at maingat na inayos ang laylayan ng aking palda. Tungkol naman po sa mga nagastos sa pagpapareserba na lugar para sa kasal at sa mga imbitasyon. Ako na po ang personal na makbabayat. Tita! Salamat po sa pag-alaga sa akin sa lahat ng taong ito. Tinitigan ni Doña Alicia ang kasunduan at napabuntong hininga ng malalim. Isang pahiwating lungkot ang lumabas sa gilid ng kanyang mata. Hindi niya inabot ang mga papeles. Tiningnan niya lang ako ng may halong lungkot at pag-unawa. Hinyaan ni Gabriel na manakaw ngang babaeng iyon ang puso niya. Iniisip bang batang iyon na kaya niyang paksabayin kayo sa pamamagitan lang ng pagpapanatili kay Mia sa New York? Kasi napakalaking pakukulang pamilya namin sa iyo. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Ako po ang pumili ngang landas na ito. At tinatanggap ko na lang po ang managing resulta nito. Huminga ako ng malalim. Pilit na nilulunok ang pait na namumuo sa aking dibdib. 8 taon sa kanyang tabi. Mula noong nagsisimula pa lang siyang negosyante na laging nabibigo. Hanggang sa maging presidente siya nga, Valderrama Group na may hawak ng napakalaking kapangyarihan, kasama ako ni Gabriel sa lahat ng iyon. Pinanut ko siyang magpuyat sa paggawa ang proposal hanggang sa maubos ang lakas niya. Pinanut ko siyang buong pagmamalaking patunugin ang kampana sa Philippine Stock Exchange noong nakapasok ang kumpanya niya sa mga pinakamalalaki sa bansa. Akala ko ako ang pahinggahan na hindi niya kailanman maiwan. Pero sa isang tawag lang mula sa ibang bansa na nagsasabing manganganak na ng maaga si Mia. Walang laban akong natalo. Sobrang nakmadali siyang umalis na hindi niya man lang nakuha ang jacket niya. Ang tanging naiwan niya lang ay isang pangungusap. Masyadong delikado para kay Mia na manganak ng mag-isa sa ibang bansa. Titingnan ko lang kung mayos siya at babalik din ako agad. Ang babalik din ako agad na iyon ay naging 3 buwan. Hinila ko ang hawakan ng maleta na iniwan ko sa tabing sofa. Umalingaw-ngaw ang tunog ang gagulong salok ng sala. Tita. Alis na po ako kapag umuwi na si Gabriel. Pakisabi po na huwag na niya akong hanapin. Tumalikot ako at hindi na muling tiningnan ang singsing na nagpapatunay ng katangahan ko nung kabataan ko. Paglabas ko ng malaking gate ng rest house sa Tagaytay. Medyo nasilaw ako sa sikat ng araw. Nang hindi lumilingon. Nagbook akong sasakyan. Nang tanungin ako ng driver kung saan ako pupunta. Tiningnan ko ang mga nadadaanan namin sa bintana at ibinigay ko ang address na lugar na pinakamalayo kay Gabriel. Ang 8 taong pagmamahal ay tuluyan nang natapos noong pinirmahan ko ang dokumentong iyon. Pinalaya ko siya. At sa wakas, pinalaya ko rin ang sarili ko na gumugol ng napakaraming gabi sa pag-iyak ng mag-isa sa lupem walang taong kwarto. 30 minuto pagkalis ko sa Tagaytay. Isang tawag ang tumawid sa kabilang panig ng mundo papunta sa telepono ni Doña Alicia. Gabi na sa New York, katatapos lang i-report ng asistan ng Valderrama Group sa Amerika ang mga operasyon ng kumpanya kay Gabriel. Minasahe ni Gabriel ang kanyang Ang ilang araw na sunod-sunod na meeting at pagpapabalik-balik sa ospital at opisina ay nakapaos sa kanyang boses. Tiningnan niya si Mia na natutulog sa kamang ospital. Tiningnan niya rin ang sanggol na ipinanganak ng maaga na walang tigil sa pag-iyak sa loob ng incubator, bago pa man siya nakahanap ng oras para tawagan ang kanyang ina sa Pilipinas. Mama, itigil niyo muna ang mga paghahanda para sa kasal sa Maynila. Kapag umayos na ang lagay ni Mia pagkatapos manganak at kapag kalmado na ang sanggol. Uwi ako at papakasalan ko si Cassie. May halong pagod ang boses ni Gabriel. Para sa kanya. Ang pagpapaliban ang malaking kasal, na 6
na buwan nilang pinahandaan, ay parang pakres kedula lang ang isang simpleng meeting. Sa paningin niya, si Cassie ang laging maunawain at malalahaning fiancé. Hindi siya nagduda kahit isang sandali na kahit gaano pa siya lumayo. Kapag lumingon siya, palaging naghihintay si Cassie sa parehong lugar. Nang marinig ni Doña Alicia ang buong paninindigang boses ang kanyang anak sa kabilang linya, tuluyang nagdilim ang kanyang muha. Tinitigan niya ang singsing na iniwan ni Cassie at ang papeles ng anulasyon sa mesa. Tumawa siya dahil sa matinding galit, hindi na kailangan. Malamig na sabi ni Doña Alicia. Kinansela niya na ang kasal ninyo. Umatras na siya at hiniling niya na maging masaya sana kayong dalawa. Biglang nanigas ang kamay ni Gabriel na nakahawak sa telepono. Ang paningin niya na nakatutok sa mga ilawngan, New York sa labas ng bintana, ay biglang lumingon. Hinila niya ang kanyang kwelyo at tumawa ng may inis. Akala niya ay mali lang ang narinig niya. Mama, anong klaseng biro iyan? Imposibleng kanselahin ni Cassie ang kasal. May problema ba sa mga shares ng proyekto natin? Nagtatampo lang ba siya sa inyo? Ganun ba iyon? Iniisip mo ba talaga na si Cassie ang klase ng tao na magbibiro tungkol sa pahihiwalay niyo? Puno ng matinding pagkabigo ang boses ni Doña Alicia. Kakahubad niya lang singsing sa harap ko mismo. Iniwan niya ang nga dokumento para sa paglipat ng shares ng Lazaro Holdings pati ang papeles ng pagpapawalang bisa. Sabi niya, hinuhugasan niya na ang makamay niya para makapanatili ka sa New York at maprotektahan mo si Mia at ang anak niya. Biglang namayani ang nakabibinging katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang mabigat na pahinga ni Gabriel ang maririnig. Nasaan siya? Bumaba ang boses ni Gabriel. May halong halatang kaba. Siguradong bumalik siya sa penthouse natin sa Bonifacio Global City. Tatawagan ko siya ngayon din. Walang silbi ang pagtawag sa kanya. Binlock niya na lahat ng paraan para makontak mo siya. Hindi rin siya umuwi sa bahay na mga Lazaro. Sabi ni Doña Alicia. Gabriel, napakadaling sabihin para sa iyo na hindi mabubuhay si Mia nang wala ka. Pero naisip mo ba kung paano hinarap ni Cassie sa loob ng 3 buwan ang pressure mula sa mga matatanda ang dalawang pamilya? Sa media. At sa mga nag-ayos ang kasal ng mag-isa, ang pagiging maunawain niya ay hindi kailanman naging puhunan para tapak-tapakan mo siya. Bago pa man makapagpaliwanag ang kanyang anak, ibinaba na ni Doña Alicia ang telepono. Sa malayong New York, nakikinig sa tunog nga naputol na linya. Nanigas si Gabriel na parang tinamaan ng kitlat. Kusa niyang tinawagan ang numero ni Cassie. Pero tanging malamig na mensahe lang ang lumabas sa screen. Ang numerong tinatawagan mo ay hindi na ginagamit. Pumunta siya sa kanyang pribadong social media at nagpadala ng mensahe. Pero ang pulang marka na nagpapakitang nakablock siya ay parang tumusok sa kanyang nga mata. Kasi ano ba ang ginagawa mo? Nagnit ang mga nipan ni Gabriel. Nagtip siya ng ilang salita. Pero hindi niya na ito maisen. Isang hindi pa nararanasang takot ang nagsimulang kumalat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Parang baging na gumagapang. Hindi niya kailanman napanaginipan na si Cassie. Nananatili sa tabi niya sa lume 8 taon nang walang kahit anong reklamo. Ay aalis ng ganong kadesidido. Ang malamig na hangin sa kabilang panig ng mundo ay hindi kayang pawiin ang nakakasakal na hangin mula sa Maynila. Pero noong ibinaba ni Doña Alicia ang telepono, alam niyang tuluyan nang nawala sa katinuan ang kanyang anak sa New York, sa pribadong kwarto ang ospital. Nakasandal si Mia sa kama. Maputla ang muha habang pinapadihay ang sanggol na katatapos lang dumede. Nang makita niyang pumasok si Gabriel na maputla at mahigpit ang hawak sa telepono, isang kaba ang dumaan sa kanyang nga mata. Mabilis siyang nakunwaring mahina at inabot ang manghas ni Gabriel. Gabriel, anong problema? May nangyari ba sa Maynila kung galit si Cassie? Dapat bumalik ka muna sa kanya. Magiging ayos lang kami ng bata, kaya ko namang asikasuhin ang sarili ko sa unang buwan pagkatapos manganak. Sa normal na sitwasyon. Kung narinig ni Gabriel na sabihin ito ni Mia ng may tapang at pagpaparaya, agad sanang lalambot ang puso niya. Aaluin niya sana ito gamit ang malambing na boses. Pero sa sandaling ito, ang mga salita ang kanyang ina, na kinansela niya na ang kasal ninyo,
ay nagwawala sa kanyang utak na parang virus. Kusa niyang iniwasan ang kamay ni Mia. Hindi niya man lang tiningnan ang batang dapat sana ay hinihintay niya. Malamig ang kanyang boses at walang kahit anong init. Mia. Kinansela na ni Cassie ang kasal. Nanigas ang katawan ni Mia. Sa isang saglit. Isang balih na tuwa ang dumaan sa kanyang mga mata. Pero itinago ni Jai ito. Kinagat niya ang ibabang labi. Tumutulo ang mga luha sa kanyang muha. Paano nangyari iyon? Bakit ikakansela ni Cassie ang kasal ngayon? Kasalanan ko ito. Naging pabigat kami ngang anak ko sa iyo. Tatawagan ko ng personal si Cassie at magpapaliwanag ako. Sasabihin ko sa kanya na makaibigan lang talaga tayo at ang batang ito ay isang aksidente lang. Tumahimik ka. Sa wakas ay naubos na ang pasensya ni Gabriel kay Mia sa unang pagkakataon. Ang isip niya ay buong nasakop ni Cassie. Ang kalmadong mukha ni Cassie habang hinuhubat ang singsing. Ang figura ni Cassie na nakatayo sa kanyang tabi sa loob ng 8 taon nang walang kahit anong reklamo. Buong akala niya. Si Cassie ang pahingahan na hindi siya iiwan kailanman. Naniwala siya na kahit maligaw siya ng kaunti. Palaging iwang bukas ni Cassie ang ilaw at hihintayin ang kanyang pag-uwi. Pero ngayon, patay na ang ilaw na iyon. Ay book mo ako sa pinakaunang flight pabalik ng Maynila. Tumalikot si Gabriel at lumabas para tawagan ang kanyang asistan. Ngayon din, bilisan mo, pero sir. May mahalaga tayong negosang para sa pagpapalawak ng Valderrama Group sa Amerika pagkatapos ng 3 oras. Kung alis kayo ngayon, baka mawalan ng saysay ang lahat ng pinahirapan natin. Hindi mo ba narinig na sinabi kong i-book mo ang flight? Sumigaw si Gabriel. Nawawala na siya sa katinuan sa gitna ng pasilyo. Lumalabas ang mga ugat sa kanyang noo. Wala na siyang kakayahang mag-isip tungkol sa pagpapalawak ng negosyo, hindi niya rin naririnig ang pagiyak ni Mia sa likuran niya. Ang tanging naiisip niya lang ay kung hindi siya uwi ngayon din. Tuluyan niya nang mawawala si Cassie habang buhay. Nang ipadala ang nanginginig na asistan ang detalye ng business class na tiket sa telepono ni Gabriel. Wala nang 2 oras bago ang boarding. Hindi na bumalik si Gabriel sa hotel niya sa Manhattan para mag-impake. Inutusan niya ang driver na dumiretso na sa paliparan ng JFK. Nakaupo sa waiting area. Parang makina siyang paulit-ulit na tumatawag sa numero ko. Pero tanging malamig na mensahe lang ang naririnig niya. Binuksan niya ang group chat ng makaibigan nila. Nagpapadala ngang mamensahe. Nasaan si Cassie? Kinontak ba niya kayo? Pero lahat ng sagot ay pare-parehong gulat at walang alam. Sa sandaling iyon, naranasan ni Gabriel ang tunay na kawalan ng kalaban-laban. Ang nakakasakal na pakiramdam ng pagkakahiwalay sa buong mundo ay nagsimulang kainin ang kanyang katinuan. Ang 8 oras na bayahe sa eroplano ay parang walang katapusang pagpapahirap kay Gabriel. Nang lumapak sa wakas ang eroplano sa paliparan ng Ninoy Aquino, hindi niya na hinintay ang kanyang magabagahe. Namumutla siyang tumakbo palabas. May mahinang ambon sa siyudad. Humampas sa kanyang muha ang malamig na hangin. Pero hindi nito kayang hugasan ang matinding kaba sa kanyang puso. Hindi na bumalik si Gabriel sa opisina. Nagmaneho siya ng diretso sa penthouse sa pinakamataas na palapak na dapat sana ay magiging bahay nilang mag-asawa. Ito ang lugar na personal niyang pinili sa Bonifacio Global City. Ang malalaking bintana ay nagpapakita ang buong siyudad kapag gabi. Lagi niyang naisip na ito ang perpektong lugar na ibibigay sa akin. Tumunog ang lock ng pinto nang ilagay niya ang kanyang fingerprint at malakas niyang itinulak ang mabigat na pinto. Pero ang sumalubong sa kanya ay hindi ang mainit na ilaw sa pasukan na lagi kong iniwang bukas para sa kanya, kundi isang nakabibinging katahimikan. Dilim. Adlami. Walang bakas ng tao sa loop. Kasing linis ito ng isang model unit na hindi pa tinitirhan. Nang hindi man lang nahubat ng sapatos. Nakmamadaling pumasok si Gabriel sa sala. Pagkabukas niya ngang switch sa pader. Isang nakasisilaw na puting ilaw ang nakliwanag sa malaking espasyo. Inilantat nito kung gaano ito kawalang laman at kalungkot. Ang lalagyan ng susi sa pasukan ay kulang ng isang set. Wala na ang mga unan na personal kong pinili para sa sofa. Ang nga alaala na iniuwi namin mula sa mga paglalakbay sa iba't ibang bansa ay nawala. Nag-iwan lang ng mabakanteng lagayan sa tabi ng TV.
Kahit ang maalikabok ay tuluyan ng nalinis. Kasi umaling-aungha ang mahinang boses ni Gabriel sa malaking sala. Walang sumagot sa kanya. Madali niyang itinulak ang pinto ngang master bedroom at binuksan ng malaki ang kabinet. Ang kalahati, na karaniwang naglalaman ng aking mga damit, ay tuluyan ng walang laman. May naiwan lang na nakahilarang mga hanger. Dahil sa hangin, nakauntukan ang mahanger at humaba ng mahinang tunog. Ang pantulok ko. Maka-makeup. Nga pang araw-araw na bag. Kahit ang pink na toothbrush ko sa banyo. Lahat ay mayos na inalis. Walang bakas ng pag-away. Walang bakas nga itinapong gamit. Umalis ako ng maayos at planado. Parang isang kalkuladong pag-atras sa labanan. Walang kahit isang bakas ang presensya ni Cassie sa apartment na ito. Inimpake ko ang bawat patunay ngang buhay ko rito. Binalot ko ito kasama ngang 8 taong panahon at dinala ko ang lahat. Parang taong walang kaluluwa. Pumaksak si Gabriel sa sofa. Ibinaon ang kanyang nga kamay sa kanyang buhok, habang tinitingnan ang pamilyar, pero nakakapanibagong paligid. Parang may isang malaking hindi nakikitang kamay na dumudurok sa kanyang puso. Sobrang nakakasakal ang sakit na hindi siya makahinga. Nakatingin sa walang lamang penthouse. Kinailangan niyang tanggapin ang isang nakadudurok na katotohanan. Hindi lang nakatampo si Cassie. Ginamit niya ang pinakawalang-awang paraan para tuluyan siyang burahin sa buhay nito. Pagkatapos maparalisa sa walang lamang apartment buong gabi. Dumapo ang paningin ni Gabriel sa mesa sa kusina. Walang kalat na naiwan. 2 gamit lang. Isang diamanteng singsing na kumikinang ng malamig at ang itim at puting papeles ng anulasyon. Biglang tumayo si Gabriel mula sa sofa na parang tinusok ng karayom at natitisot na lumapit sa kusina. Inabot niya ang singsing gamit ang nanginginih na kamay. Ito ang singsing na napanalunan niya sa isang subasta 3 taon na ang nakalipas. Siya mismo ang naksuot nito sa aking daliri. Noon, sinabi niya na ang singsing na ito ang mag-ugnay sa akin sa kanya habang buhay. Pero ngayon, hinubad ito ng walang kahit anong pag-alinlangan. Dahan-dahang lumipat ang kanyang paningin sa papeles. Ang pirma ni Cassie Lazaro ay isinulat ng napakalinaw. Bawat guhit ay nagpapakita ng paninindigan na wala ng balikan. Sa pilitang ginablot ni Gabriel ang minagapapeles. Sobrang higpit ang hawak niya kaya lukot na ang papel sa kanyang palat. Hindi niya na kaya ang nakakasakal na katahimikan. Hawak pa rin ang mga papeles. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Sumakay sa sasakyan. At nakmaneho ng balang kontrol papunta sa Lazaro Holdings. Ang public relations agency ng aking pamilya na nasa Ayala Avenue. Nanggitulak ni Gabriel ang mga pinto ng opisina ng presidente. Dala niya ang nakakatakot at pagod na aura ngang isang taong hindi natulog buong gabi. Pero ang taong nakaupo sa desk ay hindi ako, kundi ang aking vice-presidente na si Sarah. Nang makita si Gabriel, hindi nagpakita ang respeto si Sarah tulad ng dati. Sa halip, may malamig siyang tingin na nagpapahiwatig na inaasahan niya na ang pagdating nito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ballpen at nagsalita ng walang emosyon. Mr. President, anong may paglilingkod ko sa inyo ngayon na saan si Cassie gusto ko siyang makita? Inihampas ni Gabriel ang lukot na papeles sa mesa. Ang boses niya ay parang umungol na hayop. Sabihin mo sa kanya na huwag niyang subukan ang pasensya ko sa kalokohang kanselasyon na ito. Sinabi ko na sa mama ko na uuwi ako para pakasalan siya. Hanggang kailan pa ba niya? Balak gumawang eksena tiningnan ni Sarah ang papel sa mesa at tumawa ng may pang-iinsulto. Mr. President. Gumagawang eksena sinasabi niyo po ba na iniisip niyong hindi makatwiran si Miss Cassie 3 buwan na ang nakakalipas sa press conference para sa detalyeng kasal ninyo? Umalis kayo dahil lang sa isang tawag ni Mia. Iniwan niyo si Miss Cassie para harapin ng mag-isa ang matitinding tanong ng nga reporter. Naisip niyo ba na gumagawa siya ng eksena nun? Medyo namutla ang mukha ni Gabriel. Nanginginig ang kanyang nakakuyom na mga kamao. Espesyal na sitwasyon iyon. Nanganak ng maaga si Mia. Espesyal na sitwasyon. Tumayo si Sarah. Puno ang matinding sarkasmo ang mga mata. Yung anak ba ni Mia,
ay isang napaka-espesyal na sitwasyon kaya kailangan kaniya. Ang ex niya, na manatili sa New York, buwang 3 buwan, Mr. President. Opisyal nang nagpasa ng resignation letter, si Miss Cassie, sa Board of Directors kahapon. Lahat ng proyekto at shares na hawak niya, ay inilipat na. Hindi na siya ang presidente ng Lazaro Holdings. At hindi niyo na rin siya fiancé. Ang salitang resignation ay parang mabigat na martilyo na tumama sa dibdib ni Gabriel. Napaatras siya dahil sa hindi makapaniwala. Resignation, itatapon niya ang trabaho niya sa Lazaro Holdings. Balu ba siya? Kayo po ang balu. Mr. President. Tiningnan siya ni Sarah ng malamig. May mensahe po ako mula kay Miss Cassie, sabi niya. Sa loob ng 8 taong ito, ibinigay ko na ang lahat. Mula ngayon, hindi na tayo makikita kailanman. Hangat ko na magkaroon kayo ni Mia ng mahaba at masayang buhay na magkasama. Ngayon po, pakiusap. Lumabas na kayo na opisina ko. Paglabas ni Gabriel sa gusali ng Lazaro Holdings, ang madidilim na ulap na namuo sa langit ay tuluyan ng bumuhos. Agad na lumakas ang ulan. Nakatayo si Gabriel sa hagdan. Hinahayaan ang malamig na ulan na basahin ang kanyang mamahaling suit. Hindi siya nakbukas ang payong. Mahigpit lang niyang hawak ang diamanteng singsing na halos bumaon na sa kanyang balat. Malakas ang pagtaas-baba ang kanyang dibdib. Ang nasalita ni Sarah na hindi na tayo makikita kailanman ay parang matatalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang kayabangan. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Sumakay. At agad na tinawagan ang pinuno ng kanyang pribadong security. Basak ang kanyang boses. Gamitin niyo lahat nega koneksyon natin para i-check ang mga hotel at kunin ang record. Nega lahat nega credit card na nakapanggalang kay Cassie. Gusto kong malaman kung nasaan siya mismo sa loob isang oras. Pagkatapos ibaba ang telepono. Blanko siyang nakatitig sa ulan na nagpapaputi sa paligid. Diniinan niya ang silinyador at nakmaneho papunta sa huling lugar na naisip niya. Ang rest house ng pamilya Lazaro sa Tagaytay. Mula nang lumipat sa ibang bansa ang nga magulang ni Cassie. Ang matandang mayordomo na si Mang Fernan na lang ang nag-alaga sa lugar sa loob ng 8 taon. Bilang fiancé. Palaging bumibisita si Gabriel sa rest house na ito tuwing may okasyon. Dala ang mga regalo. Kabisado niya ang bawat daan. Umalingaw-ngaw ang tunok nga gulong nang bigla siyang pumreno sa harap ng gate ng rest house. Ang nakabibinging ingay ay bumasag sa tahimik na ulan. Hindi na nagabala si Gabriel na gamitin ang intercom. Malakas niyang inuga ang bakal na gate. Pakaraan ng ilang sandali. Dahan-dahang naglakat si Mang Fernan mula sa pangunahing bahay. Hawak ang isang itim na payong. Tiningnan ng matanda si Gabriel na basang-basa at namumula ang nga mata. Napabuntong hininga siya ng malalim. Sir Gabriel. Pakiusap. Umuwi na po kayo. Wala po rito si Miss Cassie. Mang Fernan. Hayaan niyo po akong makita siya. Kumapit si Gabriel sa gate habang hinuhugasan ng ulan ang kanyang noo at pinapalabo ang kanyang paningin. Alam ko pong nandiyan siya. Alam ko pong galit siya sa akin. Masyado akong nagtagal sa New York. Pakisabi sa kanya na walang nangyari sa amin ni Mia at walang kinalaman sa akin ang batang iyon. Papakasalan ko siya ngayon din. Sir Gabriel. Umiling si Mang Fernan. Isang matinding lungkot at paninindigan ang lumabas sa kanyang matandang mukha. Wala po talaga rito si Miss Cassie. Bumalik po siya rito kamakalawa at sinunok ang lahat ng photo album at mga diary na itinago niya rito mula pa noong bata siya. Sinunok niya po lahat sa likod bahay. Sabi niya, kung puputulin niya na ang ugnayan, kailangan malinis. Sabi niya, wala na siyang iwan ng koneksyon para hindi na siya makagulo sa kinabukasan niyo ni Mia. Sinunok naman hit si Gabriel na parang tinamaan ng kitlat. Nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri at napasandal siya sa bakal na gate. Ang mga album na iyon ay naglalaman ng mga alaala noong una silang nakita nung 18 taong gulang sila. Ang kanilang graduation trip noong 22 sila. At noong lumuhot siya para mag-propose noong 26 sila. Iyon ay buong 8 taon ng kanilang kabataan. Pero tinupok ni Cassie ang bawat koneksyon ng kanilang nakaraan sa isang apoy.
Sakto namang nakvibrate ng malakas ang telepono sa bulsa ni Gabriel. Tawag iyon mula sa pinunongang security niya. Pinindot niya ang answer button gamit ang nanginginig na kamay. Kumakapit dito na parang sa babida. Nahanap niyo na siya nasaan siya, Mr. President. Hindi po namin siya nahanap. May halong takot ang boses sa kabilang linya. Isinara na po ni Miss Cassie lahat ng bank accounts niya dito sa Pilipinas kahapon ng hapon. Lahat ng ari-arian at sasakyan na nakapangalan sa kanya ay naibenta na sa pamamagitan ng broker 3 araw na ang nakakalipas. Chinek na rin po namin ang lahat ng malalaking hotel at makapaupahan. Pero walang nakapangalan sa kanya. Parang tuluyan na pong naglaho na parang bula si Miss Cassie. Naglaho na parang bula. Ang masalitang ito ay parang kalawanging lagari na kumihiwa sa utak ni Gabriel. Hindi niya alam kung paano siya nakapagmaneho pabalik sa bahay ng Valderrama. Nang itulak niya ang nga pinto ng sala na parang multong walang kaluluwa. Basang-basa siya at nakiwan ang maruming tubig sa mamahaling karpet. Nakaupo si Doña Alicia sa sofa. Nagbabasa ang report. Nang makita siyang mukhang multo, binigyan niya ito ang malamig na tingin. Ano? Hinanap mo siya, bumaksak ang gatuhod ni Gabriel malapit sa mesa. Sumandal siya gamit ang dalawang kamay habang isang hindi mapigilang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Mamakinansela niya ang mag-akar niya. Ibinanta ang bahay. At sinunok pa ang lahat nag-aalaala namin. Paano siya naging ganito kawalang awa? Paano niya nagawang itapon ang lahat ng ganun kadali? Wala siyang awa, tumawa si Doña Alicia dahil sa galit. Hinampas niya ang mesa. Tumayo. At tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ganyan ba iniisip mo na wala siyang awa ngayon? Pero nung sinasamahan ka niya para kumuha ng investors para sa negosyo mo, umiinom siyang alak hanggang makaroon ng matinding ulcer sa sikmura at maospital ng 1 linggo. Nasaan ka nun? Naglalakat ka sa beach kasama si Mia dahil nagaway sila ang pamilya niya at kailangan niyang magpalami ang ulo. Nanginig ang buong katawan ni Gabriel. Tumatinggala siya na may matinding gulat. Ulcer sa sikmura, sabi niya sa akin. Inatake lang siya ng appendicitis. Sinabi niya iyon para hindi ka makonsensya o mag-alala. Namula ng mga mata ni Doña Alicia. Nanginginig ang boses. 2 taon na ang nakakalipas. Noong nagkaroon ng krisis ang Valderrama Group. Gusto ang kliyente na pumunta si Cassie sa isang inuman. Kung hindi sila pipirma. Napilitan si Cassie na uminom ng 1 buong boteng matapang na alak. Paglabas niya, halos hindi na siya makalakad. Pero ang unang ginawa niya pagkatapos makuha ang kontrata ay tawagan ka para hindi ka mag-alala. At anong ginawa mo noong gabing iyon? Dahil sinabi ni Mia na takot siya sa kulok. Nanatili ka sa kondo niya, buong gabi at hindi mo man lang sinagot ang menagatawag ni Cassie. Tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Gabriel. Naging kasing puti, ito ang papel. Hindi kailanman nagsalita si Cassie tungkol doon. Tuwing umuwi siya, lagi siyang sinasalubong nito ngang mainit na ngiti. Kinukuha ang kanyang tsoat. At malambing na nagtatanong kung pagod siya. Akala niya likas na malakas ito. Akala niya walang hangganan ang pasensya nito. Hindi siya nasaktan. Gabriel. Sobra ka lang niyang mahal. Nilunok niya lahat ng sakit. Ipinikit ni Doña Alicia ang kanyang mata. Mapait na ngumiti. Sabi niya sa akin. Sa loob ng 8 taon na ito, pakiramdam niya isa siyang sugarol na natalo sa sugal. Sa huli, wala na siyang natirang pantaya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang tadhana niya at umalis sa lamesa. Sabi mo babalikan mo siya at papakasalan kapag maayos na si Mia. Ano bang tingin mo sa kanya? Isang alagang aso na pwede mong tawagin kapag kailangan mo at itataboy kapag tapos ka na. Sobrang higpit ng kuyom ni Gabriel na bumaon na ang kanyang makuko sa kanyang palat. Tumulo ang dugo sa pagitan ng kanyang madaliri papunta sa charpet. Pero wala siyang naramdamang sakit. Ang mga katotohanan ito na huli na nang dumating ay parang mga hindi nakikitang sampal na dumurok sa kanyang kayabangan. Naintindihan niya na sa wakas, ang pag-alis ni Cassie ay hindi lang dahil sa bukso ng damdamin. Ito ay ang matinding kawalan ng pag-asa na nakmula sa patong-patong na pagkabigo.
Sa loob ng 8 taon nilang relasyon, binalewala niya ang mga sakripisyo nito. Naging makasarili siya. At siya mismo ang nagtulak sakay sa isang babaeng nagmahal sa kanya sa bangin. Habang nagdurusa si Gabriel sa katotohanang huli na. Biglang nag-vibrate ng malakas ang kanyang pribadong telepono. Pagtingin niya. Galing ito sa isang opisyal ng airline na kinontak niya. Hinablot ni Gabriel ang telepono na parang taong mamamatay na nakakitang lubit. Nahanap niyo ba ang flight niya, Mr. President? Nahanap na po namin. Malinaw ang nakmamadaling boses sa kabilang linya. Pumili po si Miss Cassie ng one-way ticket papuntang New York ngayon. Ayon sa sistema. Sumasakay na po siya sa eroplano. Alis ito sa loob ngang wala pang 40 minuto. Kung magmamadali po kayo, baka umabot pa kayo. 40 minuto mula Tagaytay hanggang Paliparan. Kahit magpatakbo pa siya ng matulin sa expressway sa gitna ng gabi. Kailangan niya nga himala. Hindi na nag-abala si Gabriel na magsalita sa kanyang ina. Nang hindi nagpapalit ng maruming sapatos. Kinuha niya ang susi at tumakbo palabas na parang bali. Nakatayo si Doña Alicia sa gitnang sala. Pinapanot ang desperadong likot ng kanyang anak. Hindi niya ito pinigilan. Umiling na lang siya ng may pagtanggap. Tumigil na ang malakas na ulan. Nag-iwan ng makapal na hamok sa kalsada. Dininan ni Gabriel ang silinyador. Ang itim na sasakyan ay humarurot sa walang taong expressway na parang isang halimaw na walang kontrol. Sobrang higpit ng hawak niya sa manibela na namumuti na ang buto niya. Kasi, parang awa mo na. Huwag kang aalis. Parang awa mo na. Huwag kang aalis, paulit-ulit siyang bumubulong sa loop ng tahimik na sasakyan. Ang mga maliliit na detalye na binalewala niya noon ay biglang pumasok sa kanyang isip. Naalala niya noong araw na manganganak na si Mia. May mataas na laknat si Cassie. Pero nang marinig nito na aalis siya. Wala itong sinabi. Tahimik lang itong tumayo at nagayos ng magamit niya. Noon, akala niya maunawain lang si Cassie. Ngayon, naintindihan niya na ang liwanag sa mga mata nito ay namatay na noong araw na iyon, nang malakas na pumreno ang sasakyan sa harap ngang Terminal 3 ngang Paliparan. Ingin na nagabalas si Gabriel na Izara ang pinto. Nakipagsiksikan siya sa mga tao at tumakbo papunta sa security check. Desperado siyang nahanap sa pamilyar na figura sa gitna ng maraming tao. Pinagtitinginan, siya ang nga pasahero, habang isinisigaw niya ang pangalan nito. Isinasantabi na ang lahat dignidad. Pero sa malaking waiting area, tanging ang malamig na boses ng announcer at ang tunog ng mga gulong ng bagahe ang maririnig. Walang sumasagot sa kanya. Tumakbo siya papunta sa linya ng imigrasyon. At doon, sa kabilangang malamig na harang, nakita niya rin ang taong hinahanap niya. Nakasuot ako ang simpleng puting kawat. At ang mahaba kong buhok ay nakatali ng maayos. Hila-hila ko ang isang simpleng maleta. Kasi, kumapit si Gabriel sa harang ng security. Pinipilit ilabas ang isang paos at nakadudurok na sigaw mula sa kanyang lalamunan. Siguro dahil narinig ko ang desperadong sigaw, Nay John. Medyo napatigil ako sa paglalakad. Lumingon ako at tiningnan ang presidente NG, Valderrama Group. Nakatayo siya sa malayo. Punong putik. At walang natitirang dignidad. Sa sandaling naktakpo ang aming makapaningin. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paliparan. Nakakapit si Gabriel sa malamig na bakal. Matinding nanginginig ang mga daliri niya. Tiningnan niya ako mula sa malayo. Namumula ang mga mata. At nagsalita sa boses na halos hindi na parang tao. Kasi, parang awa mo na. Huwag kang umalis. Nakamali ako. Umuwi na tayo. Gagawin natin ang kasal kung paano mo gusto. Ipapaliwanag ko ang lahat tungkol kay Mia. Kumunot ang ne isang opisyal, ne imigrasyon at itinaas ang kamay para pigilan. Si Gabriel na lumagpas sa linya. Sir, pakiusap. Ipakita niyo po ang boarding pass ninyo. Ang mapasaherong may tiket lang po ang pwedeng pumasok dito. Nakatayo sa pasilyo.
Tiningnan ko ang lalaking dati ay may napakalaking kapangyarihan sa mundo ng negosyo. Ngayon, hindi niya na kayang panatilihin ang kanyang dignidad sa publiko. Kalmado ang puso ko. Walang kahit anong kaba. Walang galit. Walang pait. Tanging ang nakakapagod na realisasyon na tapos na talaga ang lahat, at hindi nakaligtas sa akin ang kabalintunaan ng aking pupuntahan. Kakaalis niya lang New York para sa akin. At doon naman mismo ako pupunta. Gabriel, nagsalita ako sa gitna ng maraming tao. Malinaw na umaalingaw-ngaw ang boses ko. Kasing lamig ito pagbati sa isang estranghero sa kalsada. Hindi mo na kailangang makpaliwanag. Wala na itong halaga. Walang halaga paanong. Walang halaga tuluyang gumuho ang emosyon ni Gabriel sa sandaling iyon. Desperado niyang inuga ang harang habang tumutulo ang ngaluha sa kanyang pisngi at pumapatak sa malamig na sahig. Kasi, alam kong nakamali ako. Hindi sana ako nanatili sa New York ng 3 buwan. Hindi sana ako nagtago kay maraming pagay sa iyo. Alam kong nakaroon ka nga ulcer sa sikmura. At alam ko ang lahat ng hindi makatarungang tiniis mo para sa kumpanya natin. Parang awa mo na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para bumawi. Nagmamakaawa ako nang marinig ko siyang sumisiga ang pahingi ang tawad. Bigla akong natawa. Kaya hindi naman pala sa hindi niya alam. Alam niya pala ang alak na napilitan kong inumin para sa kontrata ng kumpanya niya 2 taon na ang nakakalipas. Pinili niya lang na balewalain ang sakit ko tuwing umiyak si Mia. Ang pag-ibig na dumating ng huli ay mas walang kwenta pa kaysa sa damong ligaw. Nang muntik na akong mamatay. Wala siya. Ngayong nakuha ko na ulit ang buhay ko. Para kanino pa ba ang malaking dramang ito? Inabot ko ang pasaporte at boarding pass ko sa opisyal. Lumingon para tingnan siya sa huling pagkakataon. 8 taon. Gabriel. Tuwing kailangan na kailangan kita. Lagi kang nasa tabi ni Mia. Hindi ko na kailangan ng presensya mo. Ayos na ako. Kasi, parang awa mo na. Huwag mong sabihin iyan. Wala nang nagawa si Gabriel kundi manut habang tinatatakan ng opisyal ang boarding pass ko. Sinubukan niyang ipilit ang sarili niya sa loop. Pero mariin siyang pinigilan ng 2 malalaking pulis ng paliparan. Nadiin ang kanyang muka sa malamig na sahig. Pero nakadikit pa rin ang mga mata niya sa likod ko habang papalayo ako. Sa hitna pagpupumiglas niya. Dumulas ang singsing mula sa kanyang palat. Gumulong ito palayo at nahulog sa isang butas ng kanal. Hindi na kailanman makikita. Hindi na ako lumingon sa kanya. Kahit isang segundo, kinuha ko ang tinatakang boarding pass. Hinila ang maleta ko. At naglakad ng napakakalmado, papunta sa dulo terminal. Ang kanyang mahuling desperadong pagmamakaawa ay tuluyan ng naharangan ng makapal na salamin. Nahihiwalay sa aming 2 sa makaibang mundo. Sa sandaling iyon, nakaramdam akong gaan na hindi ko pa naranasan kailanman. Ang walang kwentang pangarap ni Cassie Lazaro sa loob ng 8 taon ay tuluyan ng nawasak, kasabay ng pag-ungol ng eroplanong lumilipat papuntang Amerika. 3 taon ang lumipas. Sa isang magandang opisina ng isang public relations agency sa New York. Ang maliwanag na sikat ng araw ay tumatagos sa malaking bintana papunta sa aking desk. Katatapos ko lang pumirma ng kontrata para sa isang malaking internasyonal na proyekto at ininom ko ang mainit na tsaa sa tabi ko. Isang masarap na hangin ang pumasok mula sa bintana. Ibang-iba sa nakakasakal na hangin ng Maynila mula sa nakaraan ko. Sa loob ng ngaraang 3 taon. Tuluyan ko nang pinutol ang lahat na koneksyon ko sa Pilipinas. Nagsimula ulit ako sa pinakamababa bilang isang planner sa New York. Malayo kay Gabriel. Nang walang katapusang pahihintay at pagtitiis. Ang karera ko ay mabilis na umunlad. Isa na akong top partner sa industriya ngayon. Biglang nag-vibrate ang aking pribadong telepono sa mesa. Isa itong link ng balita tungkol sa negosyo at entertainment na ipinadala ng matalik kong kaibigan noong kolehiyo. Binuksan ko ito ng walang interes. Lumabas ang pahina ang isang balita sa Pilipinas kasama ang litrato ang isang lalaking nakatagilid at mukhang tulala. Titulo Presidente, NG Valderrama Group. Muling na ospital dahil
Sa sobrang paktatrabaho, ang sosyalida na si Mia. Bumalik kasama ang isang anak na humihingi ng balikan. Ngunit matinding tinanggihan. Sa litrato. Mukhang payat na payat si Gabriel. Ang pasadiyang suwet na dati ay sakto sa kanya ay maluwag na nakasabit na lang ngayon sa kanyang katawan. Nakaupo siya sa wheelchair. Nakatitig sa kawalan. Samantala, nakatayo si Mia sa malapit. Umiyak at hawak ang kamay, ang isang 3 taong gulang na bata. Hindi man lang mahawakan ang laylayan ng damit ni Gabriel. Kasi, mula noong umalis ka 3 taon na ang nakakalipas. Para nang baliw si Gabriel. Sabi sa voice message ng kaibigan ko. May halong buntong hininga. Iniwan niya si Mia at ang bata. Umuwi siya ng Maynila at nagtatrabaho araw at gabi. Tuwing may nakikita siyang babaeng may mahabang buhok at nakaputing coat. Nawawala siya sa katinuan at tumatakbo palapit sa pag-aakalang ikaw iyon. Dumobla ang yaman ng kumpanya niya. Pero wala man lang siyang makausap kahit isang tao. Nabubuhay na lang siya na parang makina. Tinitigan ko ang litrato ng lalaking minsan nang nasa tuktok ng mundo. Pero hindi man lang tumibok ang puso ko. Ang pag-ibig na dumating ng huli sa totoong buhay ay hindi isang romantikong pagliligtas. Ito ay pagiging makasarili lamang at kawalan ng kakayahang harapin ang sariling pagkakamali. Noon, si Mia ang hinahabol niya at hindi niya makuha. Kaya ginawa niya ang lahat para protektahan ito. Ako naman ang palaging nandiyan tuwing tatawag siya. Kaya tinapakan niya ako kung kailan niya gusto. Ngayong umatras na ako at umalis. Ako naman ang naging tinik na nakabaon sa kanyang puso. Ganyan talaga ang kalikasan ng tao, kapag nawala na ang pinakamahalagang bagay. Kung kailan huli na ang lahat. Doon lang natututo ang mataw na parusahan ang kanilang sarili. Miss Cassie. Nahihintay na po sa baba ang sasakyan, para sa opening gala ng art exhibition mamayang gabi. Binuksan NG assistant ko ang pinto at magalang na nagsalita. Naintindihan ko. Bababa na ako. Inlock ko ang screen ng telepono ko. Tuluyang ibinabaon ang balitang iyon at ang pangalan ni Gabriel sa limot. Naglakad ako papunta sa malaking salamin at inayos ang suot kong itim na bestida. Ang babae sa salamin ay may kumikinang na balat. At ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at pino. Mula sa mga guhong 8 taong relasyon. Ako, si Cassie, ay tuluyan nang namukatkat bilang isang nakasisilaw na bulaklak na pagmamay-ari ko lamang. Minsan, kapag nakasalisihan na kayo, tapos na ito ang buhay. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng buhay niya sa walang hanggang pagsisisi at pangungulila. At ako naman, matagal na akong humakbang sa isang malawak at walang hanggan ng asul na langit. Nang wala siya, ito ang katapusan ng kwento. Salamat sa pananatili kasama namin hanggang sa huli.